Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay iniyalay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Parangalan natin ngayon ang kalinis-linisang puso ng ating mahal na ina. Pusong nalinis dahil sa anak niya. Upang tayo maging marapat sa misa, magsisimuna po tayo para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, pati na mga nagpapamisan, mga kasama natin ngayong nagsisimba. Lalo na yung mga may problema. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon at Jerusalem. Sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anak'y dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paano ang binhi ay tiyak natutubo at sisibol. Gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa katustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapin ninyo ang mga kapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihan magbigay o bumawi ng buhay. Maari ninyo kaming patayin, maari ring buhayin.
Maaari rin kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napakadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-akala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan kahit bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong at ang lahat ang nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po niyo ko hinahanap? Di ba niyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang panalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazareth Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon po ay pinagdiriwang nga po ng simbahan ng kalinis-linisang puso ng ating mahal na ina. Pusong wala kang makikita kundi pagmamahal, katapatan, kapakumbabaan, malasakit sa kapwa, pagsunod sa Diyos, pagpapakumbaba at marami pang ibang mga kabutihan. But of course, sabi nga kanina sa intro, yan ay biyaya ng Diyos sa kanya. Sapagkat ito'y bahagi pa rin ng pag-aadya ng Diyos sa kanya sa pagkakasala upang maging marapat na maging ina ng magkakatawang taong Diyos na si Kristo. Kaya lang, ang nais kong isuggest ay huwag naman po sana nating ma-overlook kahit pa paano yung pagsisikap din na ginawa ni Maria upang maging karapat-dapat sa grasyang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Hindi nga ba't simula pa lang po nung una, alipin na ang tingin niya sa sarili niya? In relationship with God, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. Kaya may ginawa siya. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos. May effort siya. May kinontribute siya upang ang biyaya ng Diyos ay patuloy na magbunga sa buhay niya. Upang ang kalinis-nisang puso na biyaya ng Diyos sa kanya ay mapanatili niya. At yan nga po ay makikita natin sa ating narinig na pagbasa. Narinig nating nagpaiwan si Jesus sa templo. So hindi talaga siya nawala. He stayed in the temple. Parang ang nawala pa ay si Jose at si Maria. So,
Imagine yung stress, yung pag-aalala nung dalawa. Lalong-lalo na ng mahal na ina, yung sabi nga po natin ang pinakamatinding trauma na puwedeng maranasan ng isang ina ay ang mawala sa kanya, ang anak niya. So pupuwede nating isipin na nandun yung kataasan ng emosyon ni Maria, yung stress, yung pag-aalala, yung kalungkutan na pupuwedeng sinisisi rin niya ang sarili niya habang naghahanap silang mag-asawa, only to find Jesus after 3 days casually conversing with the teachers in the temple. Parang wala lang. At nang makita sila, ay tuloy pa rin sa pakikipag-usap niya na hindi man lang sila sinalubong ng yakap. And when she asked, "Anak, bakit naman ganito ang ginawa mo sa amin ng iyong ama? Balisang-balisa na kami sa paghanap sa'yo." Ano ang naging tugon ni Jesus? Tumugon ba si Jesus, "Ay, sorry po, Mama. Sorry po, Papa. Hindi ko po intensyon na mag-alala kayo. Sorry po." Hindi eh. Sa naging response ni Jesus, lumalagay na parang sila pa ang mali. He said, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" Kung kayo po ang mahal na ina, ano sa tingin niyo maging reaksyon ninyo? Yung totoo hindi kaya mag-react din po tayo ng negatibo? Yung hindi, yung parang hindi na-appreciate ni Jesus ang efforts niya? Katulad ng reaksyon ng marami sa atin kapag nadi-disappoint, kapag na-frustrate, kapag stress na stress, kapag hindi nasusunod ng ating gusto, kapag hindi nangyayari na asahan. Di ba? Madalas nandun yung anger, disappointment, resentment, pag-iisip, pagsasalita, magkakaroon ng mood na hindi maganda. Yun po ang kaibahan ng mahal na ina. Yun ang kaibahan ng mahal na ina. Nasabi ko nga, isang pagpapakita ng isa sa mga efforts na ginawa niya upang manatiling malinis ang puso niya. Hindi siya nagre-react agad. Tumatahimik muna siya, nagdarasal, nagre-reflect, nagninilay. Bago kumilos ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nasasala niya kung ano yung tinitik niya sa puso niya, kung ano yung pinananatili niya sa puso niya, yung kalooban lamang ng Diyos talaga. Na maaaring sa una, malabo, pero lilinaw din. Basta't hindi siya pinangungunahan ng emosyon niya. Basta hindi siya agad nakapanghuhusga. Basta hindi siya agad nakapag-iisip o nakapagsasalita ng hindi maganda. Sapagkat yun ang mananatili sa puso niya. Sinasala muna talaga niya. Dahilan para manatiling malinis ang puso niya. Tingnan po ninyo yung mga nagiging reaksyon natin. Halimbawa sa mga issues sa bansang ito, yung issue sa Senado, yung issue sa 2 basketballistang namatay, hindi ba napapansin kung ano-ano ang ating reaksyon na nanggagaling lamang talaga sa bungsod ng emosyon. Magtataka pa ba tayo kung bakit napupuno ng galit, inis, at inanakit ang puso natin ng mga negatibong bagay? Yan kasi pinamamayani natin Nagpapakontrol tayo sa emosyon natin Sa halip na magdasal muna, sa halip na mag-reflect muna, sa halip na isipin muna kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa partikular na sitwasyon. Kaya hindi rin nakapagtataka na hindi tayo magkasundo kasi nga hindi natin nalalaman ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat sa halip na magnilay, mag-isip at magdasal munang mabuti kung ano-ano na ang ating mga iniisip at sinasabi. Kaya tumulad po sana tayo sa ating mahal na ina na bago tayo mag-react, magdasal muna, mag-reflect. At tingnan po na natin yung sitwasyon sa lente ng ating pananampalataya, sa lente ng aral ni Kristo, sa lente ng kalooban ng Panginoon para makita natin kung ano ang natatangi at kailangang response, desisyon na ibigay natin. Sa gayon, masasala, mafi-filter din po natin kung ano ang pananatilihin natin sa puso natin. Hindi tayo kara-karaka maglalagay ng mga negatibong bagay sa puso natin na hindi pa natin napoproseso. Ibig sabihin, hindi pa natin napag-iisipan, hindi pa natin napagninilayan bago natin ilagay sa ating kalooban. Yan po ang sikreto. Hindi lamang po ng malinis na puso, kundi masaya ring puso.
Huwag tayong mag-imbak ng mga negatibo. Ngayon po ay kapistahan din ni San Antonio de Padua na alam po nating santo na tinatawagan natin para matagpuan ang mga mahalagang tao, bagay sa buhay natin na nawawala. Sa bisa ng panalangin ni San Antonio, naway matagpuan dinawa natin ang kalooban ng Panginoon kahit na sa mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Sapagkat kahit na sa mga pangit na sitwasyon, nag-ahari pa rin ang Panginoon. He's still sovereign, He's still in control. He always has the last say. Hindi yung kalungkutan, hindi yung kasamaan, hindi yung kasalanan, hindi yung kahirapan, hindi yung kasalatan. Siya pa rin, ang kanyang kalooban pa rin na maganda ang mamamayani sa huli. And we have to know that, we have to realize that, and we have to believe in that kahit na hindi pa masyadong malinaw. Nang sa gayon, hindi yung very raw na pangit at negatibong bagay ang ilalagay natin sa ating puso. Kundi kahit na hindi magandang pangyayari, may hope na ito ay maintindihan natin sa huli. May hope na ito'y makikitahan natin ng magandang sense sa huli. May hope na makikita natin ang magandang plano ng Diyos para sa atin dahil sa sitwasyong nangyari na ito sa atin sa huli. Ito po sana ang ilagay nating bagay sa ating buhay, sa ating puso. Again, yan po ang sikreto ng malinis na puso at masayang puso. Tulungan nawa tayo ng panalangin ng mahal na ina ni San Antonio de Padua. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po ako na maging mapanagutan sa kung ano ang ilalagay ko sa aking puso, kung anong iimbak ko, sapagkat alam ko na ito ay makakaapekto sa buhay ko, sa pagsunod ko sa iyo, sa pagiging masaya o malungkot ko. Tulungan mo kong salain lahat ng mga ilalagay ko sa puso ko. Huwag ko nawang ilagay agad-agad nang hindi ko na ipoproseso, nang hindi ko natitingnan kahit papaano sa lente ng kalooban at ng aral mo upang ilagay ko man nandoon na agad ang pag-asa na ito ay magiging maganda. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang Ang pusong masaya, ang pusong mabuti, hindi agad nagre-react ng hindi maganda. Nag-iisip muna ng maganda, tumatahik muna, nagninilay muna, humihinga muna ng malalim, kinokontrol muna ang sarili upang mas makita kung ano ang mabuti. Kung lalapit kay Jesus,
Lunes. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara Para ng sa sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. pag-aalay. Pag-aalay. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dampana, nagbibigay ng buhay. Naway babanalin itong handog naming alay, humaharap sa'yo, nagbibigay pugay. Tinapay at alak na aming pinagpaguran, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong tampana, nagbibigay ng buhay. Naway mabanalin itong handog naming alay, humaharap sa'yo, nagbibigay pugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na ililuwal ni Maria ng di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang kalinis-linisang puso ng mahal na ina ay aming ginugunita at pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitasan. Pinapala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kayo din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng ating pananampalataya, si Si Kristo'y Kristo'y namatay. namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga kakilalang yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat po ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagtiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Manang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa buhay, tanging ikaw lang ang saksit, nag-iisang tunglay. Dayuin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan ko lagit, lingat mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na mahal na Birhen Birheng ng Nazaret. Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hilingawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa panatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. So wag po agad nag-react, at ito ay hindi lamang yung pagsasalita agad o pag-iisip o paggawa ng hindi maganda. Ito ay yung pag-iisip agad ng hindi maganda, sapagkat yung mga sasabihin naman natin at yung mga gagawin naman natin ay yung mga gagaling sa isip o sa puso natin. Kaya wag agad nag-iisip o nagsasalob ng hindi maganda, nang hindi mo na nakikita ang mga ebidensya o ang mga pruweba o mga sitwasyon o pangyayari na
Titingnan nga po natin sa liwanag ng pananampalataya o turo ng Panginoon natin. Nang sa gayon, ma-filter natin agad yung ilalagay natin sa puso natin. Yung mga positibo lang, yung naaayon sa kalooban ng Diyos lang. Salamat po sa inyong pakikiisa at salamat po sa inyong suporta. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sabayin niyo rin. Pagpalain tayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos. Ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapatay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sindamis. Pagsintang sa dalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal